So guys, meron pala rito sila sa taas. Ayan o. Nagang cute! Nagang sibuyas, kinalas na yung karne. So guys, ito na yung kinalas sa harap sa ilalim. Ano kaya ito? So, sa Kagsawa Ruins naman tayo. So, pag pupunta kayo, okay din yung gantong oras na hapon. Hindi siya ganun kainit. Ito yung sili ice cream nila na level 1. Bicol Express. So guys, we're here at Sorsogon Sports Arena. So guys, ito yung loob ng Sports Arena. Ang lawak. So guys, we're here at Barcelona, Sorsogon. Wait lang. Wait. Tulungan ko kayo. Okay lang kayo? Ayos lang. Dumulas. And nandito pa rin tayo sa port ng Matnot. So guys, maayong buntag ka inyong tanan. What? Welcome for another content. And kagigising lang natin. Punasan ko lang muna yung camera natin. So for today, nais ko yung gamit ko pagkagising. And kasi mamayang gabi na yung Bicol ride natin. 15 hours. Almost, actually 600 kilometers plus siya papunta sa Matnog Port simula dito kasi ang dami nating lilibutin pa sa mga lugar sa Albay, Sorsogon. So, sobrang haba. Kaya pinilit ko talaga makatulog ng 8 hours ngayon kasi mamayang gabi, di na naman ako makatulog. So, sobrang excited. At papakita ko lang sa inyo yung mga gears natin na gagamitin at babaunin. Kasi solo lang tayo. So, talagang medyo double measures tayo sa safety. So, pakita ko lang sa inyo. Hindi po kasama yung pusa. So guys, ito yung mga gamit natin. Yung jersey ko. Pakita na muna. The 1% riding jersey guys. Padded po yan sa loob. So yan yung sasuotin ko. Yung sarili nating merch. Actually, baka mag full jacket pala ako papunta. Ito, baka pauwi natin gamitin to. So, tara! Ito yung mga gamit natin. So unang-una dito muna tayo sa Rock Bros natin. So guys, sa loob nito, may mga gamit na to pang tools. Like, andito yung Allen ko. Ito, may rope tayo. May kita nyo rito, may mga tape din tayo. Kasi kunyari, if ever matumba yung box natin sa likod, kunyari lang, at least kahit paano may extra pang kapit tayo. So, ito yung mga tools ko na ilalagay sa labas ng motor. Tapos, nagbawa tayo ng cracks. At lalabang ko pa siya actually. Madumi pa yan eh. So, lalabang ko yung cracks natin. Kasi, para pag umulan, at nabasa yung boots natin, mamaya papakita ko siya sa inyo, may spare tayo na pwedeng pang motor. Next naman guys is itong Kobe tire sealer. Alam niyo naman, walang sealant yung likod ko. So if ever mapako ako, ito na yung gagamitin natin. And next naman is may piso pa. Wala to. Ano to yung tripod ko? Para pag binibideo ako yung sarili ko mag-isa. Since wala naman akong kasama, ito yung pang-video ko sa sarili ko. Tapos dalawang power bank. One is from Anchor, one is from Babin. Lagay ko yung mga link nito. Ito guys yung boots ko na from Comine. Kailangan talaga natin mag-ingat. So nilabas ko siya sa from the aparador at sobrang alikabok nga nito actually. Kita nyo naman no, medyo bakbak na siya. Pero kita nyo itim na itim. May ginamit ako dyan. So ginamit ko to. Ginamit ko tong KS Polish. In-order ko lang from Shopee. So para siyang mandali niya kasi pipisili mo na lang tapos igaganon-ganon mo na lang. Hindi mo na kailangan ng basahan. So yan, pinakitab natin siya kahit papaano. Nilabang ko na rin yan. Tapos, pati yung gear natin sa likod, pantuhod natin, nilagyan ko rin ng wax yan para medyo shiny siya. Tapos, kapote from Fibrella. Ayan yung gagamitin natin. Regalo sa atin ni Mimidong para swerte. Tapos, may mga dala tayong hook. Hindi ko alam kung para saan ko siya gagamitin. In case na kailangan natin ng extra space sa taas ng top box. May paggagamitan tayo. Bag natin. Ayun lang yung bag natin. Actually, kalahati pa lang laman niya. Marami akong space. And then, ito yung Rock Bros natin na extra bag na ilalagay sa gitna. So, may dala ko dyan na mga clothes. Tapos yung mga kailangan kong kunin sa bag na mabilisan lang. At least kasi nasa harap ko siya eh. Tapos, syempre, ang Shark Squall i3, ang ating helmet. And then, first aid kit, hindi mawawala. Tapos, Telesil, waterproof bag para to sa mga gadgets. Ayan, salamin.
May extra akong Freedcon kay Mimidong to, FX Pro. Tapos meron akong chin mount in case na bumigay yung chin mount natin na ginagamit pang vlog, GRX to. Lagay ko rin yung link nito. So may spare tayo. Tapos syempre di mawala ito guys. Ang laman nito is panghangin from Xiaomi. Yan yung panghangin ng gulong. So mamaya portable yan. Hahangin ako yung gulong natin. Ito guys. Ito yung pang-spray ko mamaya sa ating sapatos. Tapos sprayan ko rin yung helmet natin before the ride. Ito yung brand niya. Lagay ko yung link nito sa baba. Antibacterial, disinfectant, tsaka deodorizer. So yan. Tapos ayan. Ito yung Freedcon natin na isa na FX Pro. Nakalagay na rin siya. So I think we're ready na. Napagpa-full tank na ako kahapon. Tapos lalabas lang ako mamaya para magpalinis ng motor natin. Hindi ako nakapagpalinis kahapon kasi maambon pa kahapon. So mapuputikan ulit. Ngayon sobrang araw na sa labas. So magpapalinis tayo ng motor. So yun lang guys. Alas 10 pa lang naman ng umaga. So alas 12 ang target ko umalis ng bahay. So alas 6 try ko na matulog ulit. So good luck sa atin mamayang gabi. See you guys. Ilalagay yan. Parang So guys, good morning, good morning. So for today, pupunta na tayo ng Bicol. 9:58 actually, sabihin natin 10 o'clock na ng gabi. At hindi na ako natulog. So plano ko along the way na lang ako matulog kung abutan tayo ng antok. Itong ride na to, hindi ako sobrang talagang, alam niyo yun, paspasan. Ita-take natin yung time, enjoy yung kalsada, enjoy yung mapupuntahan ng mga lugar. And sa gastos, wala naman tayong pagtitipid gano. Pero syempre, try pa rin natin tipid as possible. And then, ilalagay ko lahat ng gagastusin at itinerary para sa ride natin. And meron tayong 5 hours and 38 minutes papunta ron sa parang lodge in. Malapit na to sa may arko ng Gateway to Bicol, Landia. 224 kilometers ang babaybay natin. Iniisip ko kasi baka antukin ako along the way. So, sinet ko na dun tayo mag-i-stay. Doon ko muna siya din drop point. So, pag hindi naman ako inantok, dediretsuhin na natin to hanggang Bicol. So, painitan na natin yung motor. So guys, ayan si Blanca at siya ang gagamitin natin today. Wait lang, nakalabas yung plastic dito sa upuan ko. Kasi may medyo marami tayong dala. May mga gamit natin. So, nagamit na natin yung Rock Bros na tool bag. Andyan yung mga tools ko. May top box tayo. May tunnel bag tayo from Rock Bros. Tapos, may dala tayong mga charger, first aid kit. Pinakita ko kanina. So, let's go. By the way guys, hindi ko pa pala napaligoan to si Blanca. Kasi dapat kaninang umaga. Pero yung naglilinis kasi ng motor malapit sa amin. Sabi, hindi rin sila naglilinis ngayon. So, no problem. Sa Bicol na ako magpapalinis, di ba? Pero kung may madaanan din tayong putik-putik, okay lang. Excited na ako guys. Sa totoo lang, kinakabahan ako. Wait lang. Labas muna tayo rito. Okay naman ang ilaw natin. Let's go. And nag-reset ako ng 0 trip meter. Ang dadaanan natin ay pa-Antipolo. Actually, nagdadalawang isip nga ako kung mag-Laguna ba ako or mag-Antipolo. But nadaanan naman na natin yung nakaraan yung kalsada sa may Antipolo. Medyo madilim. Tapos medyo paahon. Kaya medyo malakas sa gas consumption yung mangyayari. Pero okay na naman. And then ano pa ba? Ang pinakagagawin ko lang, hindi ako titigil kahit anong mangyari. Pero na lang kung may gas station. Nagpa-full tank na rin pala ako sa Petron. Pero na lang kung may gas station or mag-shell select tayo para magkape. Wala kasi tayong tulog eh. Pero ayun nga, mag-check-in naman tayo mamaya. Kahit 3 hours matutulog ako. Kasi kailangan natin ng tulog. Hindi na ako makakatulog nito. Sobrang excited na, kinakabahan at the same time. Ang dami tumatakbo sa isip ko. Guys, Manila tumatnog. Baliw ba ako? Tapos solo ride pa.
Kinakabahan nga yung nanay ko eh. Siyempre ako rin kinakabahan ako. Pero alam niyo kung bakit ko gagawin to. Isa to sa mga parang bucket list ko talaga. Katulad ng ginawa natin before, nag-grade na rin ako ng solo ride from Manila to Ilocos Norte. Wait lang, ang nangyari? Wala, change route ako. Magkalamba na lang ba ako? Ilang kilometers ba yung difference pag nagkalamba Laguna ako? Sige na nga, magkakalamba Laguna na ako. Hindi naman na matraffic yan. Gabi naman eh. Magkakalamba na tayo. Punasan ko pala yung side mirror ko. Wait lang! Nag-go na. Pinupunasan ko pa yung side mirror ko. By the way, dalawa yung baong kong basahan. Kasi alam ko yung helmet ko, mamaya puno na naman ng lamok yan. Para may pampunas tayo sa visor. Anyway, yun nga guys. Sobrang kinakabahan talaga ako. Pero sobrang excited ako at the same time. Kasi syempre, nag-Quezon na tayo eh. Nakita na natin yung bungod pa lang. Yung alam, yung patikim pa lang. Grabe sa lubak. Pero alam ko after naman ng mga lubak-lubak na yan, eh, maganda na yung madadaanan natin. At thankfully, katatapos lang nung nag-erupt si Mayon, hopefully okay naman na yung mga destination. Gusto ko rin i-share sa inyo yung mga madadaanan natin. Talagang yun nga, sabi ko nga, nakaraan nag-solo ride tayo na Ilocos Norte. Ito rin, plano ko i-solo ride to talaga Matnog. At ang isa pang gusto ko i-solo ride, Mountain Province, Sagada. Gusto ko rin mag-solo ride dyan. Ayan yung mga bucket list ko na gusto ko gawin taon-taon. Gano'n tayo katagal mawawala? Di ko alam guys. Wala ko idea. Parang gumawa ko ng itinerary na pang day 1 ko. Gumawa ko ng pang itinerary na pang day 2 ko. Pero yung day 2 ko, pauwi na rin tayo nun. After nung mga tourist spots. Kasi ito, share ko na. So from Manila, pupunta tayo ng Naga. Pumunta ko kung natikman ko na to, hindi. Feel ko hindi pa. Uuwi ko tayo saglit sa Naga. Tapos after ng Naga, doon naman tayo sa may Legazpi. After ng Legazpi, doon naman tayo sa may Sorsogon. So guys, we're here at Sorsogon Sports Arena. So after ng Sorsogon, doon naman tayo sa may Matnog. And andito pa rin tayo sa port ng Matnog. Tapos lastly natin is Camarines Norte. Papuntang Daet. First time ko makakapunta sa port na yon. Kaya sobrang excited ako. Sobrang dami nating mapupuntahan ngayong lugar, ngayong ride. Alam mo yun, nakaka-excite kasi wala kang idea eh. Alam mo yun, hindi pa napupuntahan before eh. So, it's a big thing para sa akin na ma-unlock ko to. At sa mga katanong bakit ko ginagawa yung ganito, hindi ko ba pinapagod sarili ko o hindi ba ako nagkasiyan ng pera. Ito kasi yung parang freedom ko, parang food for my spirit. Alam niyo yun, parang ito yung baon. Kumbaga, dito pag ginawa mo to, lalo na ngayon, OFW ako, di ko alam kung kailan ako babalik ng barko. Pero I think it's coming close, malapit na. Kaya gusto ko gawin to kasi pag nandun ka, alam mo yun, nasa isip mo na sana pala ginawa ko na siya nung nasa Pilipinas pa ako, diba? Sana ginawa ko siya before. Pero yun nga, since nagtatrabaho tayo doon, hindi naman natin magagawa yun. And hindi mo talaga hawak alam kung hanggang kailan ka mabubuhay. And if may pagkakataon kang gawin yung mga bagay na kaya mong gawin mo na. Lalo na ngayon na syempre tayo, doble ingat naman tayo sa gears and everything. Medyo kinokondisyon ko na sarili ko if ever ma-aksidente ako, madulas. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na hindi ko tutukod yung kamay ko. Sana hindi ko makakalimutan yung preparedness natin sa mga ganitong scenario. So yun, tatalon talaga ako ng motor, pasensya na blanca. Kaya kinuha ko rin ng crash guard to. So time check, it's 10:45. Andito tayo sa Osmeña at marami pa rin tayong kasabay na mga umuwi. Grabe, 10:45, nandami pa rin natin kasabay, no? Pag ayaw nyo ng ganito, mas magandang kunin nyo yung pantipolo para unti kasabayan nyo. Mas smooth, mas mabilis, konti stoplight. Pero ako kasi, ginawa ko na rin ito, gago, may usok. Ano to, may nagsisiga? Legal ba yan? Ba't ito maapoy? Gagi, kuryente! Hindi nagsisiga, umaapoy yung kuryente. Sana ma-actionan ka agad yun. So, share ko lang, yun nga. Pag gusto nyo nung dire-diretso, mag-antipolo na lang kayo. Pero sa akin, tama nga lang yung ganito kasi ayoko masyadong magmabilis. Pag ganito may mga kasabayan tayo, may mga stoplight, nakokontrol ko yung bilis natin. Mas nakokontrol. Kaya ko naman kontrolin. Pero alam niyo yun, mas nagugustuhan ko yung ganito.
So guys, kakalagpas lang natin ng Alabang. Sabi ko sana Alabang Star Mall. Wala na pa Star Mall doon. Tapos punta tayo ng San Pedro, Pasita, Binyan. Hanggang makarating tayo ng Calamba. Nakakaantok na rin kahit papaano. Pero okay lang naman, kaya pa naman. Di naman to the point na napipikit na yung mata natin. Siyempre, gandang oras kasi alam niyo naman ako, morning person! So guys, gusto ko lang i-share, share ko lang about sa mga ginagawa ko pag nagka-solo ride ako. Actually, kahit di naman ako solo ride eh. Lagi ako tumitingin sa side mirror ko or sa mga paligid ko lang. Tapos pinagmamasdan ko yung mga, lagi natin nakakasabay sa likod. Kasi alam niyo naman na marami pong nag-uso ang snatcha ng mga cellphone ngayon, agawan ng motor. So, para maging aware lang kayo, pagmasdan niyo rin yung mga paligid niyo. So guys, andito na tayo sa may Pansol, Laguna. Pag sinabi mo Pansol, dito yung mga hot spring, marami rito resort. At marami rin dito yung, ano yun, yung Riles. Nadaanan ko kanina, nagulat ako, sabi ko lang, may Riles. Grabe guys. Grabe dinaanan ko. Ilang kilometro din yung dinaanan ko, nakakatakot, wala ako kasabay, sobrang dilim. Kaya nakakatuwa yan, no? Natutuwa ako pag may mga nakakasalubong na ako eh. Nakakatakot. Sa mga taga dito, alam nyo itong dinadaanan ko. Pag dumakay ng gabi rito, nakakatakot kasi wala kayong kasabay, walang tao sa gilid, walang mga bahay. Dito meron, pero yung nadaanan ko kanina, hindi ako makapag-vlog eh kasi natatakot ako mamaya. Biglang may magsalita sa sa intercom natin eh. So guys, andito tayo sa may iHeart Mahayhay. So madilim pa rin yung kalsada, pero masaya kasi wala tayo gano'ng kasabay. Uy, di ka salita yung cellphone ko. Sorry, nag-activate yung parang ano natin eh. Parang Siri. So okay naman yung kalsada. Hindi pa naman tayo nalulubak, thank you Lord. Lahat nagdasal tayo bago tayo umalis. At magdasal pa rin tayo pagdating doon. Na may maging safe tayo at lahat ng bumabiyahe ng ganitong oras. So guys, nakaligpas na tayo ng Pagbilao. Ito na yung delikadong kalsada. Ito na yung papuntang Unisan na dinaanan namin nakaraan. Eh, no? Lubak-lubak na rito. Ito na yung malalalim na crater. So far, lahat ng dinaanan natin kanina, swabe naman, goods naman. Pero dito na tayo double focus. 1 hour and 43 minutes, 67 kilometers. 1:38 na ng madaling araw. Alas 10 po tayo umalis. Ilang oras na rin tayo nasa kalsada. At hindi tayo magpapaloko sa ganyang kalsada. Alam natin may mga lubak-lubak dito. Kaya ingat pa rin tayo. Sa pagdakaragpas sa akin ng Pagbilao Bypass Road, medyo ingat na kayo rito. Natatanda ko itong lugar na ito kasi nung nagpunta kami ng Unisan, nabigla rin ako rito. Kaya ito, medyo nag-iingat tayo. Lalo na't gabi. Thank you Lord dahil hindi umuulan. Pero ayan, dami tayong makasabay na truck. Ayan o, group ride yung mga truck dito. At ayan na guys, we are entering the Bitukang Manok. Sorry po, nabulog sa tapat. Patay-paahon kasi tayo eh. Pinapatay ko naman tuwing may mga kasalubong tayo. Ayan na, umakit kami ng Bitukang Manok ng madilim! At wala na tayong kasama. Nakakatawa lang din kasi yung mga nakakasabay din natin na mga nag-high beam, pag nakakasalubong din nila tayo, pinapatay din nila. Iisip ko pag naka-sports bike ka rito, no? Tapos mas sobrang sharp curve, parang hirap. Grabe, dumaan ulit ako rito. Parang kakadaan ko lang rito like 2 weeks ago. Nakadalawang linggo na ba yun? Hindi, wala pa ata. O, nakadalawang linggo na. Kasama natin yung mga solid subscribers natin. Ngayon mag-isa na tayo. Ang hirap ng nasasanay sa group ride, guys. Teka lang, humihinto yung... Abante lang ako, baka maatrasan ako. Ay, sumabay siya. Sige, paunahin ko muna. Ayoko kasi sa likod ng sasakyan pag gantong paahon or zigzag. Pero Hyundai Staria, mukhang bago pa naman yung sasakyan niya. Hindi naman siguro tirik to. Takot lang ako guys ha, hindi ako nangangamote na nakikipag-unahan. May iwas lang po ako.
sa possible na mangyari. Ito na. Unahan ko na siya. So guys, kakalagpas lang natin dito sa may bituang manok ng Antimonan. Medyo maraming lubak dito kaya slow down lang kayo. May mga tao naman na nagmamando na nagpapatigil, kunyari, may mga kasalubong kayo, ganun. So, yun. Pag gusto nyo sila abutan ng barya, pwede naman. Malaking bagay din yung ginagawa nila. Hayop, sarado ang Jollibee. 7-Eleven na lang tayo nang makabili rin ako ng tubig. Kakape muna ako rito guys, pasensya na. So guys, order ako ng kape. Order ako red velvet. Tapos tubig. Tsaka wet wipes. Okay na ba to? So ito yung kauna-unahan nating ginastos dito sa kalsada. Magkano ang nagastos ko? I-record ko to. Total amount natin is 178. So isusulat ko sa phone ko to. So kailangan natin ng energy. Tsaka ang sakit na rin ng puwet ko eh. Para mapahinga rin yung motor natin saglit. Sobrang laking bagay nung wipes. Pagka wipes ko sa mukha ko, ang dumi nandito ko. So, magbabaon din kayo ng wipes sa ride. Magkano lang naman yun? 20 pesos. Tapos, ayan si Blanca nagpapahinga. At yung kape ko, inuubos ko lang. Tapos, nagkaamit ko na rin yung water holder natin. So, andyan lang siya. Pag nahawa ko, inom ako. Pero actually, baka ipasok ko na lang siya sa loob ng motor ko kasi isang oras na lang naman tayo. Nandun na tayo. Tsaka hindi naman mainit. Normally, pag mainit, tsaka ko siya ilalabas dyan para pag nade-dehydrate tayo. So, mag-gear up na rin ako. Tapos ko na ng 7-Eleven. Pugsubok na agad. Grabe naman yung daanan dito. So, share ko lang. Dito sa may Antimonan, amoy yun, no? Amoy nyog. Amoy biko. Ang bango. Sa mga dito, taga Antimonan or sa mga lagi nadaan dito, maamoy niya na amoy nyog. Ang bango. Ang masarap sabayan ulit ng kape, kakakape ko lang. So kumain tayo ng sweets para medyo magkaroon ng energy. Actually, hindi ko nga kaya ubusin, pinilit ko na lang ubusin. Sayang kasi 80 pesos. So unang gastos sa atin is 170. Hindi pa tayo nagpapagas. Tapos ito, papagas na lang siguro pagkagising, pag maliwanag na, inaantok na ako eh. Off-road gaming! Off-road tayo onte para makasingit. Ang lalaki ng mga truck eh, oh. Hindi ako pwede sumalubong sa kabilang side kasi masa-sandwich tayo ng magkabilang truck. Dito sa mga part na to, sobra ako na napapamahal lalo kay Blanca. Dahil sa maganda niya suspension, kahit hindi na tayo naka-dual Sportstar, okay pa rin naman. Actually guys, okay ang dual Sportstar para sa akin pag mapuputik. Pero sa buhangin, mapa-dual sports yan or mapa-city road tires, wala kang kawala pag nadulas ka sa buhangin. Pero baka sa next palit ko ng gulong, overtake lang ako. Baka sa next palit ko ng gulong, mag-dual sports na ulit ako. Wala lang, mas gusto ko talaga itsura niya eh. Pero, depende pa eh. Kasi, na-enjoy ko sa cornering ang city road tires. Tulad ng mga Pirelli, V-Star, ito nga MRF na gamit natin. So, pag naglilin ako, mas nararamdaman ko yung pagiging makapit niya. So, I don't know if it's factual or it's just my personal opinion. So, ewan ko sa mga iba naka-ADB rin na naka-experience ng ganito. So, comment nyo na lang sa baba kung anong sa tingin ninyo. Ako, yun yung opinion ko. May personal take about difference ng city road tires tsaka dual sports. Kanina ko pa sinusundan to naka-sniper. Ang galing umilag! Ang galing umilag ni Kuya. Nagpapatintero kami sa lumak eh. Shoutout sa'yo, boss. Kami taga dito siguro to. Ang galing niya umilag, gagano siya eh. Hindi ko lang na-videoan yung mga unang part eh kasi sabi ko madilim, as much as possible, hindi sana ako magkukuha ng madilim na part pa eh.
Pero ito, ang galing niya umilag kaya napabideo ko nang wala sa oras eh. Taga dito siguro to. Kabisado niya yung mga lubak eh. So guys, time check. It's 3:12 in the morning. At ilang bar pa ba ako? May 3 bar pa naman ako. Pero magpapagas na ako kasi para dire-diretso tayo. Malapit na tayo rin sa pag-stayan natin. Para pagkagising natin, di na natin isipin yung pagpapagas. Tuloy-tuloy lang. Ano po, XCS full tank? 59 ng XCS dito. So, naka 5 liters kagad tayo. Simula Manila. Ay, actually, yeah. 305 pesos. Napa-off-road na naman tayo. Ano bang meron dito? Ginagawa ba? Ginagawa ulit? Napa-off-road gaming na tayo, guys. Mata naka-ADV 160 tayo. Ang layo eh, oh. Kung maghihintay pa tayo sa likod, sumingit na tayo. Malapit na tayo sa pag-i-stayan natin eh. Pero nagdadalawang isip ako mag-stay doon. Iniisip ko pag umaga, baka mas matraffic. Okay, may ginagawang kalsada. Hindi siya sobrang traffic. Unahin natin to. Okay naman pala. Hindi naman pala siya ganun kasama. Ang dami lang ganito guys na ginagawa na kalsada. So, parang nagiging nangyayari, one way. So, magkakos siya ng traffic. Isipin nyo, gabi pa nga siya ngayon. Imagine nyo pag nag-umaga siya. Baka mas matraffic. At yan eh, pag-i-stayan natin, 4 minutes away. Bandang harap, tapos left side. Hopefully, wala tayong traffic bukas. Sorry, mabante ako sabay nakita ko. Ito pala yung pasukan niya. Maging core tayo. Kasi pag pumunta tayong Naga, 4 hours away pa rito eh. Tingnan natin kung magkano rating sila rito. Open po kayo? Pwede po. Inquire tayo magkano. Ilang oras po yung pinakamaaga ninyo? May 4 hours kayo? 4 hours po ay 3 hours magkano? 100 po. So 150. 600. 3 hours na lang po ako. Sige po. Magkano po? 400, okay. Asa si nanay? Ayun. Kasi pag pumunta tayo Naga, doon tayo natulog. 4 hours pa ibabiyahe ko. Kapagod yun. Thank you po. Anong oras po ang check-out ko? Check us up. Ano pa? Ito po, oras ko. Sige po. 3:35. Okay, thank you po. Ito yung kwarto natin. Simpleng-simple lang. Enough lang para makatulog tayo. Guys, pasensya na pero matutulog muna ako. Magkakarga lang din ako ng mga GoPro, actually DJI natin, mic, phone. So, recharge lang muna tayo. See you in the morning. Alright, so good morning Blanca, good morning guys. Time check, it's 6:36 at aalis na tayo rito. So ang ETA pala natin papunta ron sa Naga is 4 hours and 14 minutes. Medyo palag-palag tayo dahil may liwanag na. Andiyan na si Haring Araw. At buti na maganda yung weather. Paalam lang tayo na mag-check out tayo. Ang sarap ng almusal natin dito. Hindi Bicol Express eh, kundi Lubak.
Ayan na guys! Gateway to Bicolania! We're here! Picture tayo. Syempre. Hindi mawala ang ating picture dyan. So guys, good morning. May guhit pa yung noo ko. Pag nakita mo to, any sign na malayo ko pa sa katotohanan. So andito na tayo sa may arco ng gateway to Bicolanja. And time check, I think it's 7 in the morning. So ang dami kong truck na nakakasabay. Pero thank you Lord kasi nakaabot tayo ng buhay dito. Ayan, si Blanca. Woo! Malayo pa, 4 na oras pa papuntang Naga. Actually, papunta pa lang Legazpi Albay. So good luck sa atin. Gateway to Bicolanja, nagpicture-picture lang tayo, nag-update tayo sa Facebook natin, social media, kung nasa na tayo. Mamaya may makita tayong subscriber eh. Wait lang, ayusin ko lang pala yung settings ng aking. Yan. Okay, let's go. Go na. Let's go. Bye-bye, Gateway to Bicolanja. Mga sundalo. Spatuloy natin yan. Sundalo, kapulisan. 3 hours and 5 minutes. 136 kilometers. So, let's go! Nakakain na tayo. Nakatulog tayo. Kape na lang ulit ang kulang. Pero doon na tayo magkakape siguro sa kakainan natin. Kaya ko naman diretso into 3 hours and 5 minutes. Titigil lang tayo pag nauhaw siguro or something. Yung tubig ko nandun naman na sa ilalim natin. Malaking bagay talaga yung water holder natin. Di ko na-expect na pati yung malaking 1.5 ba to? 1 liter. 1 liter na tubig eh kaya. Ay! Lubak! Ayan nga, kaya naman. Tsaka tight siya, mahigpit. It's good. 99 pesos lang yan guys sa Shopee. Lagay ko yung link. And ayun, nakakatuwa kasi marami rin nagpipicture. Pero guys, expect nyo lang pag weekend siguro kayo pupunta rito. Mas madami yung tao. Alam nyo guys, sobrang na-appreciate ko rin yung nag-solo ride tayo ngayon. Parang alam mo yung bagong lugar. Sarili tayong pacing na i-appreciate mo yung kapiligiran. Oo, malubak yung kalsada. Hindi naman natin mababago yan. Mababago pa yan siguro, pero matagal-tagal. Pero yung mga ganito, ang ganda ng paligid, mapupuno, ang bango ng hangin, probinsya, nature. Alam mo niyo ba yun? Yung feeling na gano'n na ang sarap na pagiging malaya. You on my mind a lot, don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, miss you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end we gon' make a child, then we gon' hit the shower. Part 2 we don't need no pause. We miss you, we gon' get tipsy, don't need a power shot. Guys, may papunta rito, dagat to. Pag nakita nyo itong mga lupa-lupa na yan, parang maliit na bundok na yan, ibig sabihin, nasa Camarines Sur na tayo. Pag pauwi, sa Camarines Norte naman tayo. Ayos, di ba? Para mapadaanan natin siya parehas. Ayun, sarap may kainan dito. So to be honest, marami rin ako nakikitang tourist spot dito sa may Camarines Sur, pero hindi na natin siya mapupuntahan sa sobrang dami nating pupuntahan at dahil sa limitado lang din yung araw natin. Mananawa ka sa puno dito. Ganda ng dinaanan natin ngayon ha. Pag dumaan kayong Tagkawayan guys, madadaanan nyo to. Camarines Sur. Sa kabilang side yung Camarines Norte. So, yun. Bukas doon tayo dadaan pa uwi. And pag pauwi tayo, pa-Antipolo na tayo. Dito tayo Papa Laguna. Traffic doon eh. Sikip. Ganda! Kilbay. Ito, Kilbay Ray Bridge. Nakita ko lang. Cute. May tulay dito. Tapos sa gilid natin ang daming puno. Grabe no, ang daming puno. Malasargaw vibes. Nice. Gusto ko pumicture doon.
So guys, andito na tayo sa may Ragay. Nakakatuwa lang, no? Uy, men! So guys, nasa Sipokot na tayo. Sipokot. Sabi sa akin ni parang Justin dito daw mag-ingat. So, pero hopefully mukhang okay naman yung kalsada. Pero ang daming ginagawa. Siguro kaya parang nawala na yung medyo lubak-lubak, nabawasan. Dahil maraming ginagawa. Yun nga na nagkakaipit-ipit lang somehow. Kasi syempre, bigayan yung nangyayaring daan. Tulad yan. Ang lalaki pa naman ng mga kasabayan natin. Ang lalalim din ng iba. Pero alam ko pag nakaligpas tayo dito sa may Sipokot, maluwag na. So ayan guys, meron na ritong signage. Sipokot, proper diet kaliwa. Naga, Legazpi City, kanan. 57 minutes away. Time check, it's 9:55 na ng umaga. 10 o'clock tayo ng gabi umalis. So parang 12 hours na tayo simula nung umalis tayo sa bahay. And sa oras na lang, nasa Naga na tayo. Una natin pupuntahan dito guys, yung kainan na napanood ko kay Chewy. Ano yung kakain natin? Kakain tayo ng kinalas. Kinalas. Sa mga nagtatanong anong kinalas, para siyang buto ng ulo ba? Ulo ba ng baboy ba yun? Basta parang ngayon, kaya tinawag siyang kinalas kasi kinalas ka siya ron sa buto niya. Ewan ko, actually first di pa ako nakakain nun pero excited na ako puntahan at kainin ang kinalas. So guys, nakapagpagas na tayo at ililista ko lang kung magkano inabot. 239, 4 liters tayo. Guys, nakikita niyan, actually natatakpan siya. Baka hindi nyo nakikita sa video. Pero may bundok dyan. Hindi ko alam kung bundok o bulkan yan. Pero Mount Isarog. Ayan yung akala ko dati yan yung Mayon. Pero pangalan niya Mount Isarog. So 14 minutes away, makakain na tayo. Makaupo na tayo. Mapapahinga rin saglit si Blanca. And sana may sila, fruit shake. Kasi napakainit. Last month, akala mo nasa aircon yung Pilipinas. Ngayon naman, nasa likod tayo ng aircon. Ang init! Guys, dito na tayo sa may Naga, sa bayan ng Naga. Yung hangin na hinihingan natin dito na sa Naga. Sorry first time ko makapunta rito. At gusto ko lang i-appreciate yung sarili natin na nakapunta tayo rito. Na hindi ko na malaya, nasa 390 kilometers na pala tinakbo ng motor natin. Ito car wash Pa-car wash na kaya ako. Pa-car wash na muna ako. Boss, lilinis kayo? Magkano sa motor? $250? What? Sige. Okay lang. Thank you. 250. Grabe yung car wash nila rito. 250. Sa amin nga 110 na mamahalan na ako. 250. 250 scooter? Ano to, sasakyan? Nalimutan ko nga yung pangalan ng pagkainan dito. Ito ata. Ito. Mangkoks, ayun. Mangkoks, kinalas, and lechon. So guys, meron pala rito sila sa taas. Ayan Naga, ang cute. Naga. Tapos ayan Mangkoks, kinalas. Ito pala laman niya. Sarsa, dahong sibuyas, kinalas na yung karne, itlog, kalamansi, pansit, sili, bawang. So yan siya. History nila Kings of Kinalas. Ito sila Mangkoks. Nice, may history sila. So guys, ito na yung kinalas sa harapan natin. So guys, we're here at Mangkoks Kinalas. Ito yung napanood natin kay Chuy. So itatry natin tong kinalas. Nalimutan ko kung natikman ko na to hindi. Feel ko hindi pa. Ito siya. Yung kinalas na karne, andito siya. Tapos may onion chives, daon ng sibuyas, chicharon, itlog. Tapos may siomai.
Tapos, ayan siya, may noodles na may malapot na sauce sa ilalim. Ano kaya to? Feel ko yung sauce nito galing dun sa kinalas na karne. Tapos, sasamahan natin syempre ng soft drinks. Actually, hindi ako pala inom ng soft drinks. Ngayon lang kasi sobrang init. Wala silang fruit shake eh. So, tikman natin. Wala akong sausawan na ilalagay. Wala akong ibang sausawan na ilalagay. Titikman natin siya. Ah, ang sarap. Sobrang linamnam niya. Parang pagkahigop mo, gusto mo kagad ulit humigop. Hindi ko na siya titimplahan kasi perfect na yung lasa niya para sa akin. So, approve to. Ay, sorry po. Sige po. Sorry po. Okay na po yan? So guys, sakalis na tayo ng Mangkoks. Ito, pupunta tayo ng Kitinan Hills. Last time na nandito ako sa Kitinan Hills kasama kayo magulang ko. Isa to sa may pinakamagandang view para mag-picture kay Mayon. At alam ko pwede mag-motocamp dito. Ang lawak ng lugar na to kasi napakainit tanghalin tapat. Pero kaya gusto ko i-take yung opportunity na ngayon tayo pumunta ng tanghali hanggat mainit. Titiisin natin para lang unti yung mga tao natin makasabay. Tsaka hindi naman ako tatambay ng sobrang tagal. Pipicture lang tayo, tapos gawa ng video, and ayun, naalis na rin tayo. So bye-bye Naga, see you Legazpi Albay. You're next. Sunod ka na. Wala pa tayong, guys wala pa tayong mapag-i-stayan. So may nirecommend sa akin si Junaidi, sinanya sa akin, may magandang view daw yung hotel na pinag-stayan niya ron. Pero tignan natin, kasi mamaya mahal, bala ko lang naman mag-stay ng 12 hours. Actually, hindi ko naman kailangan ng magandang hotel. Kailangan ko lang yung may kama, may pansaksakan ng charger ng mga action camera natin na ginamit. Tapos aircon, banyo, okay na. Kahit walang view. So guys, patigil lang ako summer kasi napakaganda ng madadaanan natin. Dire-diretso ata to. So sinetup ko pala tong GoPro natin dito sa likod. I mean, sa 360 na sana okay lang siya. So let's go! Para mas makita niya ng third person shot yung camera natin, yung pag-ride natin. Wait lang, kailangan makuhaan ko to. Grabe to. Ang ganda. Nasa tapat ko at umuusok-usok pa si Mayon, no? Makapagpa-picture-picture tayo hanggat hindi nagtatago si Mayon. Let's go! Buti na nakakasingit-singit tayo. Wala kaming choice kundi sumingit-singit sa gilid. Di ko alam bakit sobrang traffic dito, kung anong ginagawa. Bakit traffic? Singit na lang kami ni Honda Click. Sundan ko siya. Wow, tignan nyo guys, oh. Sa baba may ilog. Tapos parang may falls. Patingin ako dyan. So guys, pakita tayo ng Kitinan Hills. And we're 3 minutes away. Ano, Kitinan Hills. Kamalig Albay. Medyo paahon lang. At sana magpakita si Mayon. Ayoko tumambay ng matagal dito para lang hintayin si Mayon. I'm back! After how many years? So guys, unfortunately, nagtago si Mayon at hindi natin siya makita. Sabi nung nagbabantay kanina, may ash fall down na parang lumalabas sa kanya, kaya ganyan siya. So, pakita ko lang pala yung binayaran natin. 50 pesos for the entrance fee and another 10 pesos para sa parking fee. So, mura lang naman dito sa Kinitan Hills. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam. Ayun, basta Kinitan Hills to. Nalagay ko na lang yung name niya. Ayan, sayang. Nagtago siya. Wala pa naman ganun tao ngayon. Sarap sana mag-picture. Pero ang problema, napakainit. Kaya yung ibang tao dito, tignan nyo. Ayan, nagkakanya-kanyang tago sila sa lilim. Ayan, no? Tapos, yung iba nandun. So, open na open space. Parang tayo lang tao. So, pipicturean at bibidyohan ko lang si Blanca. Tapos, siguro, alis na tayo. Punta naman tayo sa next spot natin.
Ayoko na hintayin si Mayon dito kasi nakita naman na natin siya before. So yun lang, swertihan lang talaga. So guys, ito kasama ko ulit si Blanca at sinama ko siya sa picture kasi wala pa tayong picture at video rito. Last time na nandito ako kasama ko si PCX 160, yung puti na gamit natin. So ngayon, kasama ko naman si Blanca at sobrang thank you sa pagdadala niya sa atin dito. Grabe, sobrang init. Nice, di ba? Woo! Hangin! Kinailangan ko talaga ng hangin. So, sobrang happy ko na napasyal natin si Blanca rito. First time niya rito. Nakaraan na pumunta tayo rito. Si PCX 160 ang gamit natin. Yan naman si ADV 160. May dalawa pa tayong pupuntahan. Ay, tatlo pa tayong pupuntahan, guys. So, kailangan pa natin pumunta ng Sumang Lake. Yung sikat na 7-Eleven. Tapos, ano ba to? Kagsawa Ruins. So guys, yung sikat na 7-Eleven na may background si Mayon, baka hindi na ako mag-picture or mag-video if hindi siya kita. Pero daanan ko na lang siya. Ay hindi, mahirap siya picturean. So basta ito yung 7-Eleven pag gusto nyo mag-picture. Kasi hindi rin kita si Mayon, so useless. Parang pinicture mo lang ulap. So pupunta na ako sa next destination ko. Wait lang, dito ako sa may lilim. Palilim lang ako. Ano ba next itineraries ko? Itinerary number 5, Sumlang Lake. Sumlang Lake naman tayo. Grabe, dami kang itineraries. 5 minutes lang din yung layo niya rito. Okay, wala bang ano rito? Fruit shake. Love the Philippines. Ito, ticket. Admitting ticket. First time ko rito, hindi ko pa alam itsura dito. Hindi rin ako gano'n nag-research dito. Sige po. Okay po. May mga kainan ba sa loob? Restaurant. May mga fruit shake kaya doon? Meron. Ayun, salamat. 100 sa entrance, 10 pesos sa parking. Ito po. So, ito yung itsura niya. Nice. Ang ganda rin. Taas daw. Ang chill dito guys ha, presko. Ayun pala si Mayon. Ayun pala si Mayon sa taas. Nice. Kita pala si Mayon dito. So guys, papasok tayo ng cafe nila. May nakalagay dito yan oh. Alfresco Cafe. So papunta tayo ngayon doon. Sobrang init na ako. Kailangan ko ng malamig na iced coffee. O kaya kahit fruit shake talaga. Tapos punta naman tayo sa Kagsawa Ruins para sa ice cream na sili. Tara. So grabe guys, sobrang laking bagay ng fruit shake nila. Nakaka-refresh. Sobrang dehydrated na ako rito. Ang init kasi. Tapos punta pa tayo ng Daraga Church. Actually, Kagsawa Ruins pala muna. And then Daraga Church. Tapos may pupuntahan tayo. Nag-check ako sa Google ng parang mapag-check-inan natin. So tignan natin kung okay yun. Ganda rin dito. Sayang si Mimi Dong mo. Wala tayong kadate. Wala, busy si Mimi Dong eh. Papasyal natin yun pag nagkaluwag-luwag yung schedule niya. For now, kayo muna kasama ko, kayo kadate ko. So guys, ito na yung Daraga Church. Lang maangas na simbahan. At may magandang view.
Diba? Ang ganda, no? Kita si Mayon. Kita si Mayon ngayon, no? Lang yan, umalis ako ng Kinitan Ranch. Tapos nagpakita naman siya. So guys, ito yung history ng Daraga Church. So sa Kagsawa Ruins naman tayo. Naikot na natin tong Daraga Church. Tinapuan sa loob, may kinakasal. To our last destination, which is yung Kagsawa Ruins. 3:44 na ng hapon. Welcome to Kagsawa. Uy, naalala ko na itong lugar na to. Sama ko ulit yung mga magulang ko nakaraan dito. Kain kami rito. Yan, dyan kami kumain nun. May mga nag-aalok dyan ng ATV. Pero di naman tayo mag-ATV. Parking, parking, parking. Saan po pwede mag-park? Dito. Magkano po yung babayaran sa parking? May entrance fee. Ako lang po. Kasama na yung parking? Motor, apa. Kasama na yung parking? Hi guys, so nagpakita ulit si Mayon. Kanina sayang sa Kinitan Ranch, wala siya. Pero yun nga, nagbayad tayo ng 65 pesos for the parking and the entrance. At ayan, napakaganda ng view. Alam ko, banda dun ata yung may chili ice cream. So, puntahan ulit natin siya. Tingnan natin yung history ng church na nakalagay dun sa may pader niya. So guys, may na-meet tayong bagong kaibigan, bagong subscribers natin. Si Sir, nakasama ko siya sa Sumlang Lake. Nagkakitaan lang kami ron. Tapos nagkita ulit kami rito. So, nakasasakyan siya pero naka-big bike and scooter din siya. Ayan, shoutout to mga Sir. Shoutout! So, lapit tayo sa may church. Ewan ko, alam ko ito yung pinakaibabaw. Ito ata yung pinakaibabaw ng simbahan before siya matabunan. Kasi parang alam ko may kampana ito sa taas eh. Ayan o. Alam ko may kampana yan sa taas. Basahin natin yung nakalagay dito. Ito yung sinasabi niya. Ayan, buried by the rock and lava during the eruption of Mayon Volcano. 1814 pa. So pag pupunta kayo, okay din yung gantong oras na hapon. Hindi siya ganun kainit. So, pupunta ako sa may pinagbilan namin dati ng chili ice cream. Kailangan i-try niyo yung kahit hindi niyo gusto kasi ayun yung parang specialty rito eh. Ito yung chili ice cream nila na level 1. At magkano yung avocado na level 1 na spicy? 50 po. 50. Lahat sila 50. Yung avocado isa ako. Order tayo ng avocado. Spicy level 1. Wow! Bicol Express. Parang nagutom na ako. Mamaya na pala yung ice cream ate, kakain na ako ng kanin. Order na ako Bicol Express. Dito na ako magdi-dinner. Isang Bicol Express tsaka isang rice. Guys, ito na yung pagkain natin. Bicol Express tsaka yung avocado, chili. Pero level 1 lang to. Ayan. Ay, hindi. Level 3 ata to. Level 3 yung binigay. Pero okay lang yan. Kainin natin to. Kasama si Mayon. Bicol Express. Galing Bicol. Authentic to. Hindi tinipid sa baboy. Grabe yung taba ng laki ng baboy nila. Tapos brown rice ata to. O fried rice. Hindi, brown rice to. Bicol Express. Kain tayo guys. So guys, na-try natin yung chili ice cream. Bakit level 3? Nakikita ko na kagad yung mga sili oh. May pula-pula. Anghang. Sabi ko kay ate, level 1 lang eh. Level 3 binig. Pagkagat mo, yung tamis muna. Tapos after some time, mga 3 seconds, malalasama mo na yung anghang. Hindi ko kaya.
Hindi ko kaya ubusin. Kalahatiin ko lang. Last na. Ahong. Sobrang presko rin ng hangin dito. Ang problema kasi yung gamit ko, yung helmet ko nasa parking lot. So, mamaya magupit or anything. Siyempre, 'di ba? Di pa tayo makauwi ng walang helmet. So, babalik na ako ng parking lot para bumalik. Tambay pa sana ako kaso baka mawala yung gamit eh. So guys, nag-check-in na ako rito. Ito siya, Lodge House RMA. Doon tayo galing sa may Kagsawa Ruins. Dito lang sa likod yon. Paglabas nyo rito, madadaanan nyo siya. So, ito siya. Ito yung number. 0928-738-2701. Lodge House RMA. So, 800 pesos yung 12 hours. Kung magbabayad na ako para makapagpahinga na tayo. Salamat po. Ano po ito? Tuwalya? Kumot po. Kumot. May tawel na sa May tawel na. Okay. Thank you. So guys, room check tayo. Room check. Tara. Not bad. Hindi na masama. Basta wala lang multo. So, ito yung CR nila. Malaki. And malaki na rin to for one person. Tapos 800 pesos lang. So guys, mukhang magpapahinga na tayo at bukas na tayo ng umaga ulit magkita-kita. Actually, bukas na yung part 2. So, dito na natin tatapusin yung content. So, ayun guys, para sa akin lang, pag pupunta kayo rito, kaya naman siya ng buong araw since sa bahay. Kung nakatulog ako, kaso kasi wala akong tulog, 10 PM ako nag-start, wala talaga ako kasing tulog, kaya natulog pa ako ng mga 2 oras. Pero kung may tulog ako at dediretsuhin ko to, gagawin ko lahat ng itinerary, kaya ko to. Yun guys, dito ko natatapusin yung ating part 1 ng ating video kasi may Sorsogon pa tayo, may Matnog pa tayo, so medyo mahaba ito. Kaya dito na natin tatapusin. Sana nag-enjoy kayo. Kung may mga katanungan kayo, alam niyo na, please do comment down below. And sana na-enjoy nyo kasi ako sobra ko na-enjoy kahit sobrang init. Ayan, sa mga nagkaplano mag-solo ride, kaya naman po i-solo ride to. Actually, ito nga, bukas may iba pa tayong itinerary. Pero kung gusto nyo hanggang dito lang sa Mayon, kayang-kaya naman. Tapos, pag ganito, gawin nyo, ang suggested ko, since natapos tayo ng mga 4 PM, kunyari, from 10 PM tayo umalis, 4 PM tayo natapos, 10 PM tayo umalis sa bahay, 4 PM tayo natapos the next day, magpahinga na lang kayo sa motel, katulad ng ganito. Tapos biyahe na kayo the next day. So ako ganun gagawin ko bukas pero dadaan pa tayo ng Sorsogon tsaka Matnog. Tapos uwi na tayo. Actually, dadaan pa tayo ng Camarines Norte. Tapos uwi na tayo. So yun lang guys. Maraming salamat ulit sa pagsama nyo. And see you sa part 2. Bye-bye! So guys, good morning. Kagigising ko lang at ramdam ko yung sakit ng katawan kasi hindi ko nasama to kahapon. Ay, gusto ko sana sabihin sa inyo to pagkadating ko sa bahay, but sobrang pagod ko na. So ngayon ko na siya sasabihin. So, pag gusto niyo gawin yung ginawa kong ride, actually, sinabi ko rin to sa last part ng video natin, pero para baka kasi baka kasi bago ko matapos yung full video natin, baka may bumiyahe na sa inyo pa Bicol. So, bibigay ko na yung mga tips dito pa lang din sa part 1. So, ito yung mga tips ko pag pupunta kayo at gagayahin nyo yung ginawa natin na Manila to Albay na ginawa natin. So, unang-una guys, kailangan naka-condition yung motor ninyo. Ayun yung tip number 1 ko sa inyo. Condition nyo yung motor nyo, check nyo yung brake pad, check nyo yung coolant, check nyo yung engine oil, check nyo kung kailan kayo last nagpa-change oil, gear oil, tapos maganda kung mapapacheck nyo yung panggilid nyo kung matagal na yung huling check-up nyo sa panggilid nyo sa CVT ninyo. Tapos ito rin, yung sa gulong, make sure na guys yung gulong ninyo nasa tamang pressure ng hangin kasi malubak. Pag mas matigas yung gulong ninyo, mas malaki, mas matagtag. Pag sobrang lambot naman ng gulong ninyo, mas pwedeng madaling masira yung mugs ninyo. So, kailangan nasa tamang tire pressure kayo. Lalo na kung may angkas kayo, sundan nyo yung tinuturo na standard ng motor ninyo. And then next naman guys, hindi lang motor ang kinokondisyon. I-condition nyo rin yung sarili ninyo. Condition nyo rin yung sarili ninyo, matulog kayo ng mahabang oras. Actually, preferred ko, if kaya nyo mag-workout for 1 week before the ride, mag-workout kayo para pasanayin nyo na mapagod yung katawan nyo. Kasi matagtag yung kalsada, malakas yung hangin, mabubugbog talaga katawan nyo physically. Tapos ilang oras kayo nag-zigzag sa kalsada. Tapos, ayun, talagang
gagalaw at gagalaw kayo sa motor. So, kailangan medyo malakas din yung katawan ninyo. Pwede naman di kayo mag-workout kung sanay na kayo mag-ride. Pero, pagdating nyo ron, kasi mararamdaman nyo yung pagod. So, wala naman ako yun nagamot, alaksan or anything. Hindi naman ako sobrang nabugbog kasi pinagandaan talaga natin. So, yun yung tip number 1 ko. Tip number 2, budget. So, kunyari may budget kayo ng 4,000. Sa 4,000 ninyo, gawin nyo 5,000 or 6,000. Mas maganda kung mas sobra 2,000. Kasi anytime na kunyari mapagod kayo, gusto nyo mag-check-in, makakapag-check-in kayo anywhere. Diba? Mag-save kayo ng... Kasi kunyari, ang check-in per room is 400 to 500. Siguro mga 6 hours na tulog, ganyan. And kung masiraan kayo sa kalsada, diba? Malaking bagay yung may extra kayong pera pampagawa sa motor ninyo. Tapos, ang next tip ko naman, tip number 3 ko, yung mga gamit sa loob ng compartment niyo, make sure na may mga tools kayo pag nasiraan kayo. Magdala kayo ng pampasak, tire pressure, tapos yung tire inflator. Ayan, dali niyo yung mga yan. Lalagay ko yung mga links sa baba. Ayun yung mga tools na binaon ko, allen, socket wrench kung meron kayo. Tapos, ayun, dali niyo yung mga bagay na makakatulong sa inyo sa pag-ride. Meron ako nung throttle grip, yung nasa gilid. Ilalagay ko yung link niya. Ito yung picture niya. So, kada grip ko kasi, support siya para hindi masakit sa kamay. Buong ride hindi sumakit kamay ko. Naka-gloves din ako. Mag-gloves kayo. Huwag niyo kakalimutan mag-gloves. Tapos, ano pa ba? Yung crash guard ko, malaking tulong din yung crash guard ko kasi medyo malaki yung natatapakan natin sa baba. Tsaka yung water holder ko. So, very convenient para sa akin yung kung may mga accessories kayo na makakapagpatulong sa inyo sa long ride, kabit ninyo. Tapos ito pang tip ko, wag kayong makikipagsabayan sa mga truck. Kahit sabihin nyo nasa mali sila, maraming truck ang akong nakasabay na nagka-counterflow. Tapos yung iba talaga, hindi kayo sasantuhin. Hindi bali nang tama sila, di bali nang mauna sila kahit tama kayo. Ibigay nyo na sa kanila yun. Huwag nyo ipaglabang karapatan nyo kasi buhay kapalit nyo. Walang sense kung ma-aksidente kayo or mamatay kayo sa kalsada kahit na tama kayo. Since buhay nyo naman yung kapalit. So, hindi siya worth it. Ibigay nyo na sa kanila. Paunahin nyo na sila. Huwag kayong, as much as possible, kung makasingit kayo, sumingit na kayo. Pero kung hindi kayo makasingit at talanganin, paunahin nyo na sila. Tapos, ano pa ba? Tapos, iplanuhin nyo na yung mga itineraries ninyo bago kayo pumunta ron para may susundan na kayo. Before pa lang ako, siguro 1 week pa lang, nilista ko na yung sunod-sunod na itinerary, kung ano yung magkakalapit. Andiyan naman sa video yun. So, pwede nyo sundan yung ginawa ko sa video para hindi na kayo gano'ng mahirapan. Tapos, ito, yung sa Google Maps, ang pinakamagandang gamitin pag pupunta kayo doon. Kung mag-Google Maps kayo, i-download nyo yung buong mapa ng Bicol tsaka Sorsogon. So, para kahit mawalan kayo ng signal, kasi may lugar na walang signal. So, para kahit mawalan kayo ng signal, may Google Maps kayo. Tsaka ito pa, huwag kayo tingin ng tingin sa oras or sa layo kasi minsan pag pauwi, nakakainip na kasi layo ng biniyahe ko, parang 15 hours. So, 16 hours actually kasama yung tigil-tigil natin. So, pasalo kayo may inip. So, huwag nyo titingnan yun. And lastly, maganda kung may mga intercom kayo para malibang kayo sa biyahe. So, yun na naman natin yung mga tips na, last na. Guys, protective gear. Isa to sa mga pinaka-importante. Magdala kayo ng protective gear sa tuhod, riding jacket, tapos boots kung pwede, kung kaya nyo. And pag sa kalsada, maging observant din kayo sa paligid nyo. Tingnan nyo kung may mga nasunod-sunod sa inyo. Pag gabi, iwasan nyo tumigil kung saan-saan kasi baka, alam nyo na, mas natiyang kayo ng motor or cellphone, ma-hold up kayo. So, be vigilant sa kalsada. So, yun lang guys. If may mga katanungan kayo, please do comment down below. Sana nakatulong yung mga tips natin and yung buong ride natin para magawa nyo rin yung solo ride. Kung may kasama kayo, much better. Pero sa akin naman, walang problema solo ride kasi kita nyo, ang bilis ng pacing natin. Tapos, kung saan ako gusto tumigil, doon ako tumitigil. So, nasa sa inyo naman yan kung saan kayo mas comfortable. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin. May coming na part 2, part 3, part 4 pa. So, kaya ginawa ko na to para kasi medyo matagal pa yun. Mag-e-edit pa tayo. So, sana nagustuhan nyo to. And see you guys for the next content.